tore ng salamin sa ilalim ng matinding araw. Sa loob, daan-daang empleyado ang abalang nagtatype sa kanilang mga keyboard. Nasa puso tayo ng Silicon Valley, sa punong tanggapan ng isang imperyong hindi nakikita pero kumokontrol sa lahat ng ating pinapanood. Lahat ng poster, patalastas at video sa YouTube ay dumadaan sa kanilang software. Sa harapan, isang simpleng pulang at puting logo ng Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, InDesign. Sa loob ng 40 taon, hawak nila ang mundo ng pagkamalikhain. Ngunit walang nakakakita sa mga pangyayari sa likod ng entablado. May mga kliyenteng Amerikano na nagsasampa ng kaso laban sa Adobe dahil sa subscription na mahirap daw kanselahin. Sa mga forum, nagrereklamo ang mga creator na ninakaw at pinalitan ng kanilang artificial intelligence ang kanilang mga larawan. At mas malala pa, may mga kalabang inakala nating wala na ngunit bumalik para talunin sila. Figma DaVinci Affinity. Isang revolution ang nagsisimula. At sa unang pagkakataon, matapos ang ilang dekada, ang Adobe 30, ang modelo ng kumpanya na tila hindi matitinag ay naging sarili nitong bitag. Pero ngayon, paano nga ba ang isang napakalakas at napakakumikitang imperyo ay nauwi sa pagputol ng ugnayan sa sarili nitong mga tagalikha? Bakit ang komunidad na sumasamba rito noon ay hayagang nagre-rebelde ngayon? Kamusta team mindset? Sana ay maayos kayo. Ngayon, susuong tayo sa kamangha-mangha at dramatikong kasaysayan ng pagbagsak ng Adobe. Isang napakagandang aral tungkol sa mga patibong ng monopolyo, kayabangan ng tagumpay, at pag-aaklas ng mga gumagamit. Makikita rin natin na ang tunay na banta sa Adobe ay hindi galing sa mga karibal nito, kundi mula mismo sa sarili nitong modelo ng negosyo. Tulad ng dati, magtatapos tayo sa mga aral sa negosyo na maaari mong dalhin para sa iyong paglalakbay bilang negosyante. At magsisimula na tayo ngayon. Dalawang inhinyero ang nagbitiw at Xerox PARC. Hindi sila galit, kundi frustrado lang dahil walang seryosong tumitingin sa kanilang mga imbensyon. Isang matematikal na wika na kayang ilarawan ang kahit anong nakaimprentang larawan ng may revolusyonaryong katumpakan. Ang Xerox Palo Alto Research Center ay isang alamat na laboratorio ng pananaliksik na nilikha ng Xerox noong dekada 70 na matatagpuan sa Palo Alto, California. Ang lugar kung saan ang pinakamahusay na utak ay gumagawa ng hinaharap. Diyan nilikha ang personal na computer, ang mouse, ang graphical interface, at ang Ethernet. Mga teknolohiyang hindi kailanman napakinabangan ng Xerox pero si Steve Jobs, siya ang kumuha ng mga ito para buuin ang unang Macintosh. Sina John Warnock at Charles Geschke ay nagtrabaho rito kung saan nabuo nila ang ideya ng isang wikang maglalarawan ng pahina. Walang koneksyon sa pagitan ng screen at printer. Payagan nito sa kauna-unahang pagkakataon ang pagprint ng eksaktong nakikita sa screen, pixel per pixel, tuldok per tuldok. Ngunit gaya ng nakasanayan, walang sumang-ayon sa Xerox. Dahil dito, sina Warnock at Geschke ay umalis sa Xerox, nagtayo ng sarili nilang kumpanya at tinawag itong Adobe. 2 taon pagkaraan, inilabas nila ang PostScript, isang piraso ng code na nagbago sa industriya ng paglalathala sa buong mundo. Isa itong lindol. Maaring mukhang kakaiba ito ngayon, pero bago iyon, impyerno ang mag-print ng dokumento, nawala ang mga letra, nagka-error ang mga larawan, at nag-iiba ang itsura ng output. Isa-standardize ng PostScript ang kalidad ng pag-print sa bawat makina. Isang wika lang, isang gramatika, saan mang panig ng mundo. Pero may problema. May produkto sila, may code sila, pero wala pa silang pang-udyok. Noong 1984, wala pang Adobe. Ilang opisina, 2 tagapagtatag at isang makinang na ideya, ngunit walang paraan para ipalaganap ito sa mundo hanggang sa may isang lalaking nakialam. Katamtamang buhok na kaitim na turtleneck. Nadiskubre ni Steve Jobs ang PostScript, agad niyang naintindihan at sa isip niya nabuo ang buong puzzle. Ang personal computer, laser printer at Adobe Engine para pagsamahin ang dalawa ay isang napakalaking bagay. Idinagdag ni Jobs ang PostScript sa mga printer ng Apple. Tumulong pa siya sa pagpupondo ng Adobe. Nang di sinasadya, sinimulan niya ang revolution ng personal na digital na pag-e-edit. Dahil sa Adobe, kahit sinong graphic artist ay pwedeng magtrabaho sa bahay, lumikha ng buong magazine at i-print ito ng may professional na kalidad. Noong dekada 80, iyon ay isang revolution. Ngayon, posibleng gumawa ng pelikula gamit ang iPhone at ipalabas ito sa IMAX nang hindi na kailangang dumaan sa Hollywood. Sumabog ang Adobe, tapos dumating ang Illustrator noong 1987 at 1988. Isang napakagaling na ideya. Ang pagbili ng Photoshop. Sa simula, hindi talaga Adobe software ang Photoshop. Isa lang itong kasangkapan. Yung maging kapatid na sina Tomas a Juan Noll ay lumikha ng makabagong software para sa pag-edit ng larawan. Nakilala ng Adobe ang potential at nabili ang distribution rights.
2 taon matapos, opisyal nang inilabas ang Photoshop 1.0 sa ilalim ng tatak ng Adobe. Mula noon, naging sentro ng pandaigdigang visual na paglikha ang Adobe. Noong dekada 90, nasa lahat ng dako ito. Para sa flyer, gamitin ang Photoshop. Para sa logo, Illustrator. Para sa resume, InDesign. At para sa video, Premiere Pro. At lahat ng yan bibilhin mo lang minsan mga $800 at magagamit mo ng 5 hanggang 10 taon. May ilan na nagka-crack, may ilan na nag-iipon, pero alam ng lahat Adobe ang standard. At higit sa lahat, malinaw ang social contract. Magbabayad ka, yun na, magtatrabaho ka gamit ang mga tools mo sa computer mo, walang online account, walang remote control, gagawa ka lang, tapos... Ngunit sa pagtatapos ng dekada 2000, may lumitaw na problema. Puno na ang mga merkado, sobrang ganda at tibay na ng mga software kaya hindi na nag-a-update ang mga kliyente. Higit sa lahat, lumaganap ang pamimirata. Nakukuha ang na-crack na Photoshop sa loob ng 3 minuto sa kahit anong Russian website. Dito sa Adobe, sumibol ang isang ideya. Sa halip na magbenta ng mga produkto, bakit hindi magbenta na lang ng mga subscription? Hindi lamang para labanan ang pamimirata at gawing pantay ang kita, kundi para ganap na baguhin ang relasyon sa mga customer. Diyan magsisimulang magbago ang lahat. Inanunsyo ng Adobe ang isang bagay na parang simple lang nung una. Ang Photoshop Creative Suite, 6 ang magiging huling software na mabibili ng isang beses lang. Pagkatapos nun, lahat ay dadaan na sa cloud. Hindi lang mga file, pati na rin ang mga lisensya mismo. Para magamit mo ang iyong mga software, kailangan mo nang magbayad buwan-buwan mula ngayon. Inihayag ito ng Adobe bilang likas na pagbabago. Sa Creative Cloud, laging mapapasayo ang pinakabagong version. Inaalis na nila ang malalaking pagbili na umaabot ng $1,000, pinapadali nila ang buhay mo. Pero sa likod ng nakakaaliw na mensaheng ito, isa itong matinding pagbabago ng modelo. Dati, isang beses ka lang magbabayad, nagtatrabaho ka offline, at pwede mong itago ang version mo hanggat gusto mo. Ngayon, kapag tumigil ka sa pagbabayad, mawawala lahat sa'yo. Sa ekosistema ng Adobe, wala ka ng Photoshop, compatible files at access, hindi na bumibili kundi nagre-renta na lang ng produkto. Para sa maraming creative, graphic artist at videographer, isa itong patibong. Kasi lahat ng mga file mo ay nasa Photoshop Document Artificial Intelligence NDD, mga proprietary na format na sarado. Naipit ka, nais umalis, mawawala ang dekadang mga archive mo, gusto magtrabaho sa iba, kailangang pag-aralan muli ang ibang mga gamit. Sa negosyo, tinatawag itong switching cost, isang gastos sa pag-alis na sobrang taas kaya nananatili ang mga kliyente kahit labag sa loob nila. At hindi lang doon tumitigil si Adobe. Palihim at regular na tumataas ang mga presyo. $1 na dagdag dito, 2 naman doon. Umaabot ng 60-90 euros kada buwan para sa isang creative freelance. Noong 2024, isang petisyon laban sa Adobe Creative Cloud ang umabot ng mahigit 100 at 20,000 lagda sa loob ng 48 oras. Ang mga dahilan, mataas na presyo, mga update na di natupad at ang kahirapang umalis sa sistema nang di nawawala ang lahat. Pero wala nang pakialam si Adobe dahil nagtagumpay sila kung saan nabigo ang marami. Ginawa nilang isang addiction ng isang produkto. Milyon-milyong gumagamit ang nagbabayad bawat buwan. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil wala silang magagawa. Ang resulta, sumasabog sa lahat ng record ng Adobe. Noong 2010, mahigit $3 bilyong ang kanilang kita. Noong 2024, mahigit 19 bilyon. At higit sa lahat nitong margin na mahigit 30%. Pero ang tagumpay na ito sa ekonomiya ay nagtatago ng mas madilim na katotohanan. Habang lumalaki ang kita ng Adobe, tumitindi ang galit ng mga tao. At hindi isang startup ang magpapabahala sa kanya. Isa itong kolektibong pag-aaklas. 10,000 mga creative, ahensya at mga freelancer ang maghahanap ng paraan para mabawi ang kapangyarihan. Ang Affinity Designer, isang hindi gaanong kilalang software, ay inilabas ng isang maliit na independent publisher. Isang murang software na makapangyarihan, walang subscription o cloud at mas mababa sa 70 euros ang presyo. Isang beses lang magbabayad. At hindi siya nag-iisa. Ang Figma ay nagsisimulang kumalat sa mga paralan ng disenyo ng produkto. Sa paggawa ng video, nilalamangan ng DaVinci Resolve ang Adobe Premiere sa mga independenteng studio. Sa fotografiya, nagiging paboritong alternatibo sa Photoshop ang Affinity Photo.
At higit sa lahat, sa mga batang tagalikha, nagsisimula ng itanong ang isang bagay. Bakit pa magbabayad ng 60 piso kada buwan para sa isang software na ayaw mo na rin gamitin? Doon nagsimulang mangamba si Ado dahil sa pagkakataong ito, hindi malalaking kumpanya ang umaatake sa kanila. Yan ang batayan. Dito sa Teglika Indie, a komunidad sa Reddit. Higit sa lahat ang mga paaralan. Noong 2018, isang survey ng X Collective, isa sa pinakamalalaking espesyal na media sa mundo, ang nagpakita na nalampasan ng Figma ang ADOP sa mga paboritong gamit ng mga product designer. Para sa mga nakakaintindi ng di-direktang mensahe, ito na ang simula ng wakas. Bakit? Dahil ang Figma ay libre, maaring ma-access mula sa kahit anong browser at higit sa lahat, collaborative ito ng real-time. Isang Google Doc ng disenyo. Habang nagbebenta ang Adobe ng mga lisensyang nagkakahalaga ng €600 bawat taon, binabago ng Figma ang lahat ng kanilang mga paghihigpit. Walang kailangang i-install, hindi mo kailangan ng napakalakas na Mac Pro at hindi mo rin kailangan magbayad ng €50 kada buwan para lang subukan. Dahil dito lahat ng batang manlilikha ay lumipat. Noong 2020, ang Figma ay tinatayang nagkakahalaga na ng mahigit $2 bilyong. At nauunawaan ng Adobe na baka napalampas nila ang isang buong henerasyon. Isa itong bangungot. Sa halip na mag-innovate, ang Adobe ay pinili ang natatanging solusyon na alam nila. Inilabas nila ang kanilang cheque. Noong Setyembre 2022, inihayag ng Adobe ang pagbili sa Figma sa halagang $20 bilyong, cash at shares, isang napakalaking halaga, 20 beses ng kita ng Figma. Bakit ganon kalaki ang presyo? Dahil nataranta ang Adobe. Wala na siyang kalayaan para kumilos. Kailangan niyang pigilan ang pagdurugo bago tuluyang lumipat ang malalaking tech na kumpanya sa Figma. Ngunit ang kilos na ito ay babaligtad sa kanila. Hinarang ng mga regulators sa Amerika, Britanya at Europa ang kasunduan. Sobrang laki, sobrang monopolistiko. Sa huli ay iniwan ang pagbili noong 2023 at napahiya si Adobe. Walang Figma, walang alternatibo at isang pag-amin ng makasaysayang kahinaan. Mas malala pa, ginising ng tangkang pagbili na ito ang lahat. Nauunawaan ng mga tagalikha ang tunay nilang kapangyarihan, nagtatatag ng pondo ang mga kakumpetensya at sumikat ang mga libreng alternatibo. At sa likod ng anino, isang bagong revolution ang nagsisimulang magbanta sa buong istruktura. Pero isang revolution na dahil hindi kayang bilhin ng Adobe, isang revolution na hindi kontrolado ng Adobe, ang artificial na intelihensya. At ang mangyayari pagkatapos nito ay lubos na magpapahina sa buong modelo nila. May natagas na internal email sa Twitter. Sa isang pangungusap, lahat ay sumabog. Tinuturuan ng Adobe ang kanilang artificial intelligence gamit ang mga larawan mula sa Creative Cloud. At sinumaya ang pagkabigla. Para sa libu-libong artista, ito ang sukdulan ng kataksilan. Ito ay nangangahulugang simple lang. Ang mga likhang ginawa mo gamit ang Photoshop, gamit ang Illustrator, yung mga inubos mo ng oras para pagandahin, maaaring ginagamit na ngayon para sanayin ang artificial intelligence. Napapalit sa'yo ng hindi ka sinasabihan, hindi ka binabayaran, at ni hindi ka man lang pinasasalamatan. And ang artificial intelligence na ito may pangalan, Firefly. Sa simula, kahanga-hanga si Firefly. Paglikha ng mga larawan mula sa teksto, mahiwagang mga tool, pag-edit at automatikong pag-alis ng background. At ang pinaka-ironiko, mas mabilis at mas maayos pa ito kaysa sa karamihan ng mga gumagamit na tao. Ipinapasok ng Adobe ito kahit saan, Photoshop, Illustrator Express, pati na rin sa Premiere. Narito na ang kinabukasan ng paglikha, pero ang pinapalabas din ng Firefly ay isang digmaan. Dahil sa likod ng eksena, sumisiklab ang paghamak. Ang mga freelance na ilustrador, mga graphic artist sa ahensya, mga stock photographer, lahat sila ay nakikita ang pagbagsak ng kanilang kita. Bakit ka pa magbabayad sa isang tao kung ang artificial intelligence na naka-integrate sa Photoshop ay kayang gumawa ng larawan, poster o logo sa loob lang ng 3 segundo? And ang irony ay nagiging hindi na mati. Ang mga kasangkapang binabayaran ng mga creator ay ginagamit na ngayon laban sa kanila. At yan ang pinakamalupit na sampal para sa isang kumpanyang nagsasabing nagsisilbi sila para sa mga artista. Bukod pa rito, hindi nag-iisa si Firefly. Sa kabila nito, nangingibabaw si Midjourney sa merkado habang sumusulong si DALL-E at Convalence. Nilampasan ng Magic Design Runway ang Adobe Premiere sa video kahapon. Kahit sa tingin ni Adobe na siya ang nangingibabaw, nahuhuli na siya ngayon. Mas malala pa, nalalampasan siya ng mga kumpanyang 10 beses na mas maliit, mas mabilis, mas matapang at mas hinahangaan. At hindi lang yan,
Noong 2024, nadiskubre ng mga media na ang Firefly ay malawakang sinanay gamit ang nilalaman mula sa Adobe Stock. Mga larawang isinumiti ng mga fotograpo, ilustrador at mga graphic artist na hindi malinaw na naipaalam. At ang ilan ay nadiskubre na ang sarili nilang mga larawan ay kinukuha at nire-remix ng artificial intelligence ng Adobe nang hindi nila ito mapigilan. Yining inis ay naging galit, ang galit ay naging panawagan para sa boycott. Sa mga creative na forum, madalas banggitin na tinalikuran ng Adobe ang mga taong naging dahilan ng kanilang pagunlad. Ang artificial intelligence na sanay naging kaligtasan ay nagiging sandata ng kreatibong pagpapakamatay. Hindi ito metapora. Ang mangyayari sa 2025 ay lalo pang magpapababa sa Adobe. Sa pagkakataong ito, ang pagbaba ay bibilangin sa bilyong dolyar na nawala katulad ng pumalyang pagbili ng Figma. Kailangang magbayad ng Adobe ng $1 bilyong multa dahil sa pagkansela ng kasunduan. Dahil dito, nagsasama-sama ang mga creator at naging automatic na ang Canva para sa maliliit na team. Ang Notion ay naging Google Doc ng pagkamalikhain, si DaVinci ang nangingibabaw sa mga indie studio, at ang Figma ay nananatiling libre, collaborative at paborito. And sa mga batang designer, kumakalat ang bagong salita na di Adobe ise, ibig sabihin, tanggalin ang Adobe. Palagyan, sunod-sunod ang mga kaso sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon realidad na ang modelo ng Adobe. Isang buong henerasyon ng mga artista, mga designer, mga editor ayaw na sa kulungang ito. Creative Cloud, gusto nila ng mas malayang mga kasangkapan, mas bukas, mas makatao. At si Adobe, imbes na pakinggan sila, mas pinili silang bantayan, ikulong, palitan sila. At pwedeng kinifiras sa Commerce itong 2 aral sa business mindset na maaari nating makuha mula sa tahimik na pagbagsak na ito. Ang unang aral, huwag kailanmang maliitin ang mga tumulong sa iyo para umangat. Utang ni Adobe ang kanyang imperyo sa mga tagalikha. Ngunit sa pagkulong sa kanila sa tumataas na subscription, pagsamantala sa kanilang data at pag-develop ng artificial intelligence para palitan sila, trinaydor nila ang sarili nilang base. At ito ay palaging nagre-rebelde kapag naramdaman nitong tinraydor siya. Ang pangalawang aral, kapag sobra ang control, nawawala ang control. Gustong i-control ng Adobe ang kanilang ekosistema, ngunit dahil sa labis na pagkontrol, nanghina sila. Ang innovation ngayon ay nagmumula sa pagiging bukas at kakayahang mag-adapt ng mga komunidad. At kayo, sa tingin nyo ba kaya pang magbago ng Adobe or ang hinaharap ay para na talaga sa mga artificial intelligence at mga alternatibong gamit? And ang Adobe ba ay matatapos na parang Snapchat? Isang kumpanya na nagbago ng industriya nito? Bago pa man maagawan ng mga ideya ng mga kakumpetensya na mas magagamit nila ng mas mahusay gaya ng nakikita sa video,